ating fuel filter. Kitang kita ko dito sobrang itim. Ayun, sobrang dumi na talaga niya. Kita niyo yung kulay itim na yan. Grabe, no? Ang dumi. Yan, fuel filter yan. So ito yung bago. Good morning mga boss. Ang oras natin 8:57. Ang bilis ng oras. 3 minuto bago mag alas 9. At nandito pa rin tayo sa Tunasan Highway going to Tagaytay again. At gusto ko lang i-share sa inyo mga bossing, lalo na sa mga kapwa ko rider, na anong tawag dito, ito kasing aking motor guys, nitong mga nakaraan nagkaroon ng problema. Share ko lang sa mga nagmumotor. Ito ay biktima tayo kasi ng maling proseso. Okay, so sa madalit sabi ay lumapit ako sa isang mekaniko na hindi man lang inisip yung ating kapakanan ng ating motorsiklo, yung pwedeng mangyari in the future. Ang sa kanya kasi is remedyo ka agad, which is tama naman, kailangang remedyohan. Yung nga lang, yung remedyo na yun is hindi pang matagalan. Kumbaga, that time lang magiging maayos or magiging okay yung kondisyon ng iyong motorsiklo. Alright? So ito, paiksin na lang natin. So nagkaroon kasi ng problema itong motor ko, which is yung ating magnetobel, na isa sa pinaka alam ko na major na nagiging problema ng ating mga motorsiklo. So yun nga, balik tayo dun sa magnetobel, na kapag ang magnetobel natin mga bossing ay hindi natin agad na maintain o napabayaan natin at nagkaroon ng korosyon or konting kalawang, so mahirap tanggalin yung ating magnetobel. Okay, so ang nangyari dito sa akin, dahil sa tagal kong hindi natanggal, hindi ko na linis kaagad, and then ito ay inabot pa ng tubig, ng baha, so talagang nagkaroon ng kalawang or kumapit, nag-stack up. So syempre tayong mga Pilipino, para makatipid, mahilig tayong mag-DIY. So una, may mali rin naman ako, dahil mali rin yung prosesong ginawa ko. Kumbaga tinatanggal ko siya, yung magnetobel ko, nang hindi ko man lang naisip na pwedeng magka-problema yung sigunyal, which is yun nga guys, nabusalsal yung sigunyal, yung pinaglalagyan ng tornilyo, yung nut ng bell.
So, sa madaling salita, hindi maikabit yung yung nut. Bell nut, okay? Hindi maikabit, kaya ang ginawa ko, naisip ko kaagad ipa-retread. So, yun talaga dapat yung tama, i-retread. Ang problema nga lang, wala tayong nakita na marunong mag-retread that time. Okay? So, hanggang sa may nakapag-recommend sa atin, which is sa Batangas, no? Medyo malayo pa. Pero that time kasi is papunta rin naman ako ng Batangas, kaya sinadya ko na doon. So, sabi nila mapagkakatiwalaan, magaling, marunong. So, marunong naman talaga, kaya lang pagdating doon sa proseso na dapat hindi niya ginawa sa motor natin, yun kaagad yung naisip niya. So, ito na nga. Pagdating ko doon sa mekanika na yun, kaya ito, masasabi ko sa inyo na biktima tayo ng maling proseso ng isang mekaniko. So, imbis na maisip niya na i-retread, ang naisip niya kaagad is i-grinder yung dulo ng ating sigunyal para lang pumasok yung ating bell nut. Okay? Yung magneto nut. So, ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay ginrind mo, talagang mababawasan. So, ang nangyari nga, medyo umiksi yung ating sigunyal dito sa magneto. Pero, take note guys, hindi pa rin natanggal yung ating magneto bell. Dahil nga sa sobrang kapit, walang makatanggal. So, yung nangyari, pinabayaan ko na lang ulit, kesa naman maulit-ulit yung nangyari. And then, siguro mga taon ko rin na nagamit tong motor na hindi nalilinis ulit yung ating magneto. Talagang as in stock up siya, walang makatanggal. At the same time, marami na ako mekaniko na pinuntahan na talagang tumatanggi na sila dahil nga yun, nag-grind na, lubog na yung sigunyal, hindi na umaabot yung tornilyo halos. Kumbaga, yung lapad ng tornilyo niya doon sa thread is halos kalahati na lang yung kumakagat. So, hindi ko rin naman sila masisisi dahil nga pwede silang mabiktima ng last touch yung tinatawag, di ba? So, hanggang sa pinabayaan ko at nitong mga nakaraang linggo lang, mayroong isang bagong tayong Yamaha. Okay? Doon sa mga taga Muntinlupa, meron dyan isang bagong tayong Yamaha sa kanto ng Lodora dito sa Tunasan. And then magpapa-change oil sana ako doon, magpapapalit ng spark plug, hanggang naitanong niya sa akin regarding dito sa ating magneto bell, at sinabi ko naman yung totoo. Sinabi ko na problema ko yung magneto bell ko na yan, kaya hindi ko pinapagalaw dahil may order na ako ng magneto sa Yamaha Santa Rosa para palitan na lang ng bagong magneto at ipapasira ko na yung luma para lang matanggal. Ipapabiyak ko na para wala ng problema. So, inalok niya ako na tatanggalin daw niya dahil madali lang. So, sabi ko, sigurado ka ba na kaya mo? Ito po ay mekaniko ng Yamaha dyan sa Yamaha Motor Central. Accredited sila ng Motor Central dito sa kanto ng Lodora. Sa Tunasan, guys. Ito, tandaan niyo yung sinasabi ko, Marunong naman siya dahil nga matagal na siyang mekaniko. Marunong siya pagdating sa mga galawang ano. Ang problema nga lang, yung sinasabi niyang madaling tanggalin, tama naman, natanggal naman niya. Ang problema sa kanya, yung proseso na dapat na ginawa niya una pa lang, dapat hindi na niya tinry yung prosesong hindi naman tama. Which is, mayroon pala siyang mas madaling proseso na lalagyan niya ng lubricant, lalagyan niya ng, ang ginamit niya dito is brake fluid, hindi siya WD-40. Okay? And then ginamitan niya ng heat gun para uminit at makapasok yung brake fluid doon sa ilalim ng sigunyal para lumambot yung mga kalawang. Pero una pa lang siya
sinabi ko sa kanya na bossing, ang problema niyan ganito, na grinder na yan, dahil nga nabusalsal yung dulo, so pwede ulit maulit, pwedeng mabusalsal na naman, pero depende sa'yo kung talagang mayroon kang paraan na hindi masisira, igogo ko, gawin mo para lang matanggal, para mawalan ako ng problema. So yan nga, ginawa niya, unang try niya guys, hindi niya agad nilagyan ng lubricant. So, ang proseso niya is tinry niya munang tanggalin ng wala siyang ginagamit na kahit na anong pampatanggal ng kalawang. At dumating nga sa point na doon pa lang nabusalsal na ulit yung dulo ng sigunyal natin. So hinayaan ko siya kasi alam naman niya yung ginagawa niya. Hanggang sa dumating yung point na hindi na niya matanggal at saka lang siya gumamit ng lubricant, which is yun ngang brake fluid, and then ginamit niya ng heat gun. At later on, naging okay naman, naging success, natanggal, okay. Napinturahan, nalinis yung ating magneto na sobrang dami ng kalawang. At doon ko rin na-discover na yung ating oil seal sa panggilid, sa likod ng radiator, ay nasira na or nagkaroon na ng leak. Nasira na yung ating anong tawag dito, gasket, yung oil seal. Okay, so which is good, at napalitan naman that time yung ating oil seal. Okay, so ang nakakalungkot nga lang, natanggal man yung ating magneto, ang problema tuluyan nang nasira yung ating magneto bell. So ayan nga, sa madalit sabi ay natanggal naman yung ating magneto, at I'm very happy dahil natanggal. Pero sa kabila nun, meron din tayong hindi magandang naramdaman that time. Medyo nalungkot ako kasi nga hindi na naman po maikabit yung ating magneto bell. Ay, magneto nut. Ano ba yan? Lagi tayong magneto bell. So magneto nut dun sa bell or dun sa sigunyal dahil nabusalsal na naman siya. At the same time, nasira na rin niya yung thread ng ating sigunyal dahil nga pinilit niya na i-grind na naman hanggang sa umiksi ng umiksi na halos hindi na kumakapit yung nut. So iniwan ko na itong unit, itong motor ko sa kanila dahil inabot na kami ng gabi, magdamag nandun yung motor. And then kinabukasan, nag-message sa akin, okay na daw. Ang akala ko, pinadugtungan, pinaispatan. So hindi pala, ang ginawa na lang, pinilit ikabit yung nut. Bumili yata siya ng bagong nut. At the same time ay naglagay na siya ng thread locker para hindi kumalas yung tornilyo. Pero hindi tayo believe sa mga ganong klase ng pamamaraan ng isang mekaniko. Dahil una pa lang, alam naman niya na delikado yon at pwedeng matanggal habang nananakbo tayo at lalong magkaroon ng problemang malaki itong ating motorsiklo. So wala na akong nagawa. So bumayad tayo ng humigit kumulang 1,500 up to 1,600 yata. Kasi ang plano ko lang talaga is change spark plug, which is good pa yung spark plug natin. And dahil nung time na yon nagluloko rin yung ating makina, ating motor, namamatay-matay siya, kaya akala ko spark plug na yung kulang. Hanggang sa yun nga, dumating tayo dun sa pagtanggal ng magneto bell dahil yun nga, sa kagustuhan ko matanggal, pumayag na ako na gawin niya. So yun nga, nagka-problema ulit. So halos isang linggo akong tumatakbo sa kalsada na walang kasiguruhan kung matatanggal ba yung ating magneto. Kaya hindi ako makapagpatakbo ng maayos, sa totoo lang. Sobrang ingat na ingat, bagal dahil nga anytime pwedeng kumalas dahil wala tayong tiwala doon sa ginawa niya. Hanggang yun nga, sa ating pagtanong-tanong, mayroon akong natagpuan na isang napakagaling na mekaniko. At the same time, meron siyang machine shop, sariling machine shop. Alam ko, napapanood nyo to sa Facebook. At very highly recommended to guys sa inyo. So pero bago yan, bago ako nakarating doon, gusto ko lang kayong bigyan ng warning doon sa mga nagdi-DIY na kapag
hindi kayo sigurado sa gagawin nyo, huwag nyo nang ituloy. Much better na ibigay nyo na sa nakakaalam sa una pa lang. Dahil pagdating ng panahon, kayo rin yung magiging biktima ng sarili ninyong pamamaraan, which is katulad dun sa akin. Although alam ko naman siyang gawin ng problema, hindi ko alam kung paano namin siya tatanggalin ng hindi masisira. Okay? So, hanggang sa umabot na sa malaking gastos. So, yun. Don't do it yourself kung hindi mo kabisado para hindi ka lalong magastusan. So, yun. Paalala lang sa ating mga kapwa rider, alam ko naman na tayo ay marami din tayong mga alam pagdating sa motorsiklo, pero kapag alanganin, hanggat maaari huwag nyo nang ituloy. Alright? So, yun. Dumating na nga yung oras, yung araw na nakatagpo tayo ng isang napakagaling, napakahusay at talagang napakatyaga. Gagawin niya talaga ng pulido yung isang trabaho na ipapagawa mo sa kanya ng napakaganda ng resulta. So, eto yan guys. Ito yung kanyang shop. Ayan. So, hindi ko na lang pinakita dito kung paano yung proseso na ginawa niya kasi nga bawal. Hindi natin pwedeng i-share yan dahil siya lang ang tanging pwedeng gumawa niyan. Talent niya yan eh. Hindi natin pwedeng i-share yan. Ngayon, kung paano niya ginawa, so pwede niyo siyang puntahan dito sa kanyang shop. So madali lang siyang hanapin. Dito lang yan sa Barangay Canlalay, dito sa Binyan, Laguna. Halos hindi siya nalalayo dito sa may South Spring Subdivision. Okay? So hanapin niyo na lang yung shop na yan. So highly recommended, napakagaling, napakatyaga, talagang subok na quality gumawa. Marami rin silang kinikater guys. Nag-a-accept din sila ng kalkal pulley, nagre-regroup din sila ng bell. Marami guys. Ang maganda sa kanya is 1 year warranty. Halimbawa nagpa-regroup ka ng iyong bell, so within the warranty o within 1 year, kahit magpabalik-balik ka sa kanya, halimbawang yung iyong regroup ay hindi na kumakapit, pwede mo ulit dalhin sa kanya para i-regroup ng panibago yung iyong bell. O diba? Saan ka pa? Napakaganda ng kanyang offer. At the same time, yung quality ng trabaho talagang matutuwa kayo. Hindi ko siya masyado kilala, pero nung nakita ko kung paano siya magtrabaho, alam ko na talagang mahusay siyang manggagawa, mahusay siyang mekaniko. Even yung kanyang taga-backlash kabit ng panggilid o taga-linis o yung kanyang talagang mekaniko doon, kasi siya more on machine shop siya, pero marunong siya, alam niya lahat ng gagawin, lalong-lalo na pagdating sa pagre-retread. At yun nga, ito yung ating sigunyal na kanyang ni-retread. O diba, napakaganda ng pagkakagawa, parang back to standard, back to original. Ayan, hindi mo akalain na ni-retread. Kung ano yung original na itsura niya, ibinalik niya. Ayan. So, napakagaling. Highly recommended tong shop na to. At meron din siyang page sa Facebook. Hanapin nyo na lang. Ayan. So, bakit ko shinare or bakit ko kayo binibigyan ng warning? So, dahil yun nga, sinasabi ko ng biktima ng maling mekaniko, which is nag-start naman talaga sa akin. So, gusto ko lang ding linawin na hindi lahat ng mekaniko guys ay ganon. Meron kasing mekaniko na kapag alam nilang alanganin sila, hindi na talaga nila ginagawa at hindi nila ipipilit gawin. So, meron namang mekaniko na kahit alanganin sila, syempre, pag alam nilang babayad ka, may pera doon, so gagawin nila kahit na medyo alanganin sila. So, yun yung sinasabi ko. Kaya, maging maingat tayo sa pagpili ng ating mekaniko na nalalapitan. Para na sa ganon, hindi tayo magastusan ng malaki. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap kitain ng pera. Tapos,
mailalagay lang natin sa mali, sa kumbaga gastos na hindi naman natin napakinabangan. So yan lang guys, sana nag-apply sa inyo yung ating mga yung shinare ko sa inyo, na maging maingat tayo sa pagpili ng mekaniko. Okay? So maraming salamat. At syempre kung nandito ka pa rin sa part na to, ibig sabihin natapos mo tong video na to. And kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. I-like and share nyo rin po itong ating video. And stay safe, ride safe everyone, lalo na sa ating mga kaibigang rider. So yun lang. God bless you all. Bye bye.